Magandang araw, bayan. Saglit naming puputulin ang inyong pagbabasa ng dyaryo upang ihatid sa inyo ang isang mahalagang balita. Dahil kung lalayo pa tayo, mapupunta na nga tayo sa isa pang dingding. At ito'y may layong 7.5 quadrillion kilometer mula sa atin. At ito ang tinatawag na the Oort Cloud. At ito'y binubuo ng bilyong-bilyong mga kometa. At ang napakalaking manipis na bilog na ito ay ang pinaka-final point na kung saan ito na ang pinakadulo ng gravitational influence ng araw. Oo, tama ka. Wala nang bisa ang gravitational influence dito ng araw. Sa makatuwid, napakalayo na nga nito. At pag pinalad kang makapunta dito, detected mo na agad dito ang posibleng kometa na tatama sa ating Earth 100 years bago ito mangyari. Sa kabilang banda, ang mga Voyagers ay hindi pa ito natatawid sapagkat mawawala na tayo ng kontak dito bago pa man ito marating ang the Oort Clouds. So sa makatuwid, hindi pa gaanong preparado ang mga teknolohiyang meron tayo para matawid pa ang pinakaduluduluhan ng solar system. At FYI, solar system pa lang ang pinag-uusapan natin. Ngayon, kung di pa nga tayo nakakatawid dito, ay gagamit muna tayo ng kakaibang spaceship mula sa future. Nang sa ganun, matawid na natin ang iba pang mga cosmic walls. So ano na ang susunod na cosmic walls sa labas ng solar system? Ito ang Milky Way Galaxy at ang gitna nito ay may layong 25,000 light years mula sa atin. At talaga namang aabutin tayo ng libo-libo pang mga taon bago pa natin matawid ang pinakadulo nito. Ngayon paano kaya kung matawid na natin ang Milky Way? Ano naman ang susunod? Dumako na tayo agad sa The Great Attractor. Ito ang gravitational anomaly na may layong 250 Guys, stay tuned lang guys, stay tuned. Nakakamanga yung mga vlogs ni Arvin Polo TV. Stay tuned lang. million light years mula sa ating mundo. At ito'y milyong beses na mas mabigat kumpara sa ating Milky Way Galaxy. At ito'y lumilipad ng sobrang bilis. At kasabay nitong lumilipad ang iba pang mga naglalakihang galaxy sa loob ng Laniakea Supercluster. Sa katunayan, ang Great Attractor din ay isang manipis lang na filament. At kagaya ng sinabi ko kanina, nasa loob lang ng Great Attractor ang ating galaxy. So ngayon, ano pa ang mas malaki sa The Great Attractor? Ito na ba talaga ang dulo? Hindi pa, dahil narito pa ang glowing wall na nakalutang o nakatayo lang sa universe. Ito ang tinatawag na the Hercules Corona Borealis Great Wall. Isa itong superstructure na binubuo pa ng kumpul-kumpul pang mga galaxies. At may haba itong 10 billion light years. Oo, at kung tutuusin, ito pa lang ang 1/10 na bahagi ng buong observable universe. Ngayon, mag-move on na tayo at dumako naman tayo sa Eridanus Supervoid. Ito ang isa pang wall na binubuo ng empty space at may nipis itong 2 billion light years. At ayon sa mga dalubhasa ay merong libo-libo pang mga galaxies sa paligid nito. So ngayon dumako na tayo sa pinakadulo o sa pinakadingding ng universe. Ito na ang pinaka-finale. Ito ang tinatawag na observable universe. At FYI, sa loob ng observable universe ay narito ang bilyong-bilyong mga planeta, bilyong-bilyong mga bituin at bilyong-bilyong mga galaxy. At kung tutuusin, quadrillion, sextillion ang nakatira ditong mga planeta. Pero ang malaking katanungan, ano makikita natin pag lumagpas pa tayo dito? Meron pa bang iba pang mga galaxy sa labas nito? Ayon sa mga siyentipiko ay di malabong meron pang iba pang observable universe na katabi nito. Oo, hindi pa rito natatapos ang universe. Ultimo ang pinaka-high-tech na teleskopyo ay hindi ito masasagot. Bakit kamo? Dahil miski katiting na liwanag sa labas ng observable universe ay hindi pa nakakarating sa Earth o makakarating sa Earth. Dahil sobra-sobra na itong layo. At isa pa, kahit immortal kang tao ay di mo pa rin magagawang malaman ang lahat-lahat ng bagay sa universe. Dahil, inuulit ko, isa lang tayong buhangin o mas maliit pa sa buhangin kung ang basihan ay ang buong observable universe. Ito ang nakita ng James Webb Telescope sa gilid ng universe. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Isa na naman itong mind-blowing at baliwang video. Isa ito sa pinaka-requested topic sa channel ng Arvin Polo TV. Dito pag-uusapan natin ang masinsinan ng nakita ng James Webb Telescope sa gilid ng universe. Kaya naman, simulan na agad natin.
Hindi ka naman ata nagmamadali, no? Kasi kailangan ko pang treman tong nasa likod. Hindi naman. Alam mo ba na kumikita ko habang ginagawa mo yan? Paano yun? Ang James Webb Telescope o JWST ay ang pinaka-powerful na telescope sa lahat ng mga space telescope. Napakalaki din nito na sobrang laki, tinupi ito na parang origami, mapagkasya lang sa rocket na magdadala nga nito sa space. Napaka-perpekto at napakasensitibo din ito. Oo, inilagay ito sa temperaturang hindi nababa sa absolute zero. Pero bakit kaya? Iniiwasan kasi nito ang madamage ang mga sensor. Napakalaking halaga din ang inubos nila dito. Gumastos sila ng halos $10 billion magawa lang ang isang pirasong James Webb. At ang nakakagulat pa nga dito, dekadang tinagal nito bago ito magawa. Try and error ang nangyari hanggang sa ma-perfect na nga nila ang kabuuan. At heto na, nailunsad na ito sa kalawakan at gumagana na ito ngayon. Ang misyon ng James Webb ay aralin ng mga planetary system para makakuha ng ebidensya ng buhay sa ibang mga planeta. Inaaral din ng James Webb ang formation ng mga planeta, mga bituin at mga galaxies. Naglalakbay siya sa buong universe, kung saan naniniwala ang iba na meron pa talagang nabubuhay na ibang mga nilalang. Samahan niyo ko sa journey at tignan natin ang mga kakaibang nakita ng James Webb sa labas ng mundo. Mamamangha ka sa mga matutunghayan mo. Pero bago yan, alamin muna nga natin ang kakayahan ng James Webb. Nauna itong pinlano noong 1990s at dapat ilulunsad na ito noong 2007. Pero nagkaroon ng mga delay dahil sa iilang mga aberya. At nang sumapit na nga ang Disyembre 2021 ay tuluyan na nga itong nilaunch. May timbang ang James Webb na 6,500 kg. Meron din itong sun shield na may dimension na 14 by 21 meter. Meron din siyang mga salamin na kumukuha ng liwanag. 6 times na ulit itong mas malaki kumpara sa lente ng Hubble telescope. At dahil dito, mas nakakakuha ito ng mas maraming mga photons sa mga malalayong lugar. Dagdag pa, naglalaman din ng James Webb ng mga kamera at mga scientific instruments. Na siya namang dahilan kung bakit nakakakuha ito ng mga infrared spectrum. At napakahalaga nga ng infrared na ito. Sa sobrang laki kasi ng universe, hindi na nakikita ng simpleng teleskopyo lang ang liwanag sa pinakadulo. Kaya naman dahil sa may infrared spectrum, ay makikita na nga natin ngayon ang liwanag at miski itsura ng kaduluduluhan ng universe. At ang kagandahan pa nga dito, tumatagos din ang infrared sa mga alikabok na ulap ng kalawakan. Kaya naman ang James Webb ay nakakakuha ng kakaiba at napakagandang larawan na di kayang kunan ng Hubble telescope. At ngayon magsimula na nga tayo sa journey. At dito nga tayo unang magsisimula. Ito ang lugar na tinatawag na Cosmic Cliffs. Parte ito ng Carina Nebula at may layo ito sa ating 7,600 light years. Napakaganda at kamangha-mangha talaga. Pero sa kabilang banda, maliit na parte pa lang yan ng napakalaking nebula. Oo, napakalaki ng nebula. At ang pinakagitna nito ay may butas kung saan pinamamahayan nga ito ng napakaraming mga bituin. At ang nakikita mong yan ay ang pinakagilid ng nebula. Interesado ang mga scientifico dito dahil iniisip nga nila na dito nagpo-form ang mga bituin. Salamat sa stellar wind sapagkat dahil dito ang mga alikabok at matter ay nagtitipon sa iisang lugar. Kaya nakakapag-form ito ng bagong panganak na bituin. Ganun pa man, hindi pa yan. Dahil nababalot pa ang paligid niya ng napakaraming mga misteryo. Paano ito eksaktong nagpo-form? Ano kaya ang itsura ng bawat stages ng pagbabago niya? Hindi ito kayang mabigyan ng sagot sa ngayon. Dahil di makita ng mga scientifico ang eksaktong pagbuo sa mga bituin. Nakaharang kasi mga naglalakihang dust, kaya hindi ito totaling makita. Para itong cocoon na nakabalot bago ipanganak. Pero darating ang araw, masasagot na lahat yan. At isa nga yan sa mga nakita ng James Webb. Ngayon puntahan na natin ang kasunod. Medyo malapit ito sa ating Earth. Ito ang NGC 3132 o mas kilala sa tawag na Southern Ring Nebula. Ang larawan sa kaliwa ay kinunan ng James Webb gamit ng infrared camera. At ang nasa kanan naman ay kuha pa rin ng James Webb gamit ng MIRI o Mid-Infrared Instrument. Magkaiba ito sa naunang nebula. Ang regular na nebula kasi, gaya ng kanina, ay paanakan ng mga bituin.
Pero ang Southern Ring Nebula ay kakaiba. Sa una, inakala nila na bahay ito ng mga planeta pero nagkamali sila. Ito'y nabuo dahil sa alikabok at gas na nagsama na mula sa pagsabog ng bituin. Nakatulong ang mga alikabok na ito sa mga sayantipiko dahil dito nalaman nga nilang iba pang mga materials na nag-exist sa universe. At sa tulong din ito nalaman nila kung saan gawa ang mga bituin. At ngayon mas lumayo pa nga tayo ng mas malayo pa. Lumagpas na tayo sa ating galaxy. Kung gusto mo talagang makita ang paggawa sa mga bituin ay tignan mo ito. May layo itong 161,000 light years mula sa ating mundo. Ito ang tinatawag na Tarantula Nebula. Tarantula Nebula ang pinangalan dito dahil pinukaw o parang ganito ang ideya tungkol sa malaking tarantula na nagtatago sa kanyang sapot. At bukod sa napakaganda nito ay malaking break ito para sa mga sayantipiko sapagkat dahil dito malalaman na nga nila ang pinagmulan talaga ng universe. At ngayon mas lumayo pa nga tayo. Nagpasan na natin ang iba pang mga galaxy at dumako na nga tayo dito. Ito ang Stephan's Quintet. Ito ang formation na binubuo ng 5 galaxies. Naniniwala ang iba na isang araw magsasama-sama ang mga ito. Nakita rin ng James Webb na ang 2 galaxy sa gitna ay umiikot sa bawat isa. At ang gravitational force na pinapakawala nila ay talaga namang kakaiba at nakakamangha. Kakaibang puwersa ang nilalabas nila kaya mukha silang sumasayaw ng galaxy. Hindi ito isang beses lang nakunan. Sa halip 1,000 times itong kinunan ng James Webb at pinagsama-sama lamang ito ng mga sayantipiko kaya nakapagbigay sila ng kakaibang resolution. At ngayon layo pa tayo sa lugar na pilit ng inaabot ng James Webb. Ang larawang ito ay tinatawag na Webb's First D Field. Kasing laki lamang ito ng buhangin na nakikita mo kapag nakatingala ka sa kalangitan ng Earth. Di mo siya makikita kahit gumamit ka pa ng mga makabagong teleskopyo sa mundo dahil nga napakaliit nito. Pero dahil sa James Webb, nakita nga natin ito ng medyo malapitan. Kung malabuhangin mo itong nakikita sa Earth, ay ganito naman ang itsura niya nang nakunan siya ng James Webb. Kumpul-kumpul pala sila. At kung iniisip mo na bituin lahat ito ay nagkakamali ka, dahil lang ilan sa kanila ay mga galaxy. At sa mga galaxies na ito ay ang isa sa kanila ay ang kanilang pinakamatandang nakitang galaxy sa universe. At sa sobrang layo at tanda nito, ang liwanag mula sa kapanganakan niya ay ngayon pa lang natin makikita. So nasan siya? Ayun. Dahil sa liwanag niyang kulay pula, na-identify ng mga sayantipiko kung gaano siya kalayo. At nalaman nga rin nila kung gaano katagal ang biyahe mo rito gamit ang speedlight. At na-discover nga nila na ang layo nito ay 13.1 billion light years mula sa ating mundo. So ngayon siya ang pinakamatanda sa lahat. Dahil ayon sa paniniwala ng mga dalubhasa, 13.7 billion years old pa lang ang buong universe. So sa makatuwid, ang nakikita natin ay ang isa sa pinakaunang galaksing nabuo. Ito na marahil ang pinakagilid ng universe. Pero bago You serious?